Recording, okay. So, tuloy lang natin. So, yung iba, dinesignan ko na yung iba, ano lang naman, margin and padding lang, inayos ko lang. Then, ang ide-design natin is from slide hanggang dun sa ilalim. Okay, check ko lang ha. Okay, meron. So, hanggang dun sa ilalim. So, ganito sabi ko last time, kung kayo ngayon, nalilito ako kung alin sa dalawa. Okay? So, pag may nakikita kang ganito, kung nabanggit ko before, yan ay accent. Tama ba? So, makukuha mo yan sa before o kaya ay after. So, ganyan yung gagawin natin. Plus, ang gawin nyo, kung meron kayong matitipid na settings, gawin nyo. So, sir, ano yung ibig sabihin na matitipid na settings? Ito, yung design nito, malamang is same din dito. Pansinin nyo Same, same, same. Yun, yung tatlo siguro. Tapos yung magiging settings mo dito is siguro same din dito. Mag-iiba lang yung yung color. So, ang gagawin natin is yung slide. Ang behavior niya, by default, sila ay kulay black. Once nandun yung mouse ko, gray, tapos magkakamero ng line sa baba. Which is hindi yun yung nagiging behavior niya. So, sir, bakit may guhit? So, by default, kasi lahat ng slider, lahat ng A, by default is meron talaga siyang line. So, pwede mo naman siyang tanggalin. So, pupunta tayo sa slider part. So, ayusin natin siya. Branding, slider. So, siya ay slider links. Pwede kong sabihin A. So, ganun yung gagawin ko. Pag magde-design kayo ng link, laging magka-partner, link, visited, hover, at saka active. So, ganito ibig ko sabihin. So, ito ay sliders, links. Hindi ako gagamit ng direct child, dediretso ko sa A. So, ayan yung ibig sabihin yan. So, pwedeng sabihin ko dito ay text, decoration ay none. Kung ito nga yan. So, pag sinabi mong none, ay di pag sinabi mong overline ay di sa taas, dito ka pwedeng mag-underline eh. Pero by default, ang A tag is merong underline na kasi siya. So, sasabihin mo na lang is none. Okay? So, the way na i-design mo ang link, sabi ko is ganito. So, meron kang link. So, 4 sila. Sliders, links, A. So, visited. Ganyan yung partneran. Kasi pag kinlik mo yan, ang magiging behavior kasi niyan, gaya nito, nagiging siyang violet pag wala kang settings dyan. Kung gusto mong mag-persist, gaya nito, visited na siya, tapos active at the same time, so pwede ko sabihin dito ay, ang color nito ay black and gray na lang muna tayo. Okay? Then, sir, ano yung pwedeng possible value ng font weight? So, halimbawa is bold. Sir, lagi bang bold? Hindi. Okay? So, pwede kang tumingin dun sa in-import mo na font. Ano ba yung available? 500, 400, 300, 700, 900. Pwede mo siyang gamitin. Pag gumamit ka ng Google Font, so, pwede mong gamitin yung slider links A, specifically kung ano yung font weight. Halimbawa, 400. So, yan yung 400 niya. So, ito yung 900. Okay? Yan ay baka yung iba nagtataka, sir, pwede pa lang ang font weight ay 900. Yes. Kung meron kang in-import na Google Font sa taas. Pero pag wala, it's either normal lang siya o kaya ay bold. So, yan lang ibig sabihin. So, gagawin ko siyang ganyan. So, ang kapartner niya, so, kopyahin mo na to. Pag nagde-design ka ng link, usually by pairing. Dito yung link, visited, yung mangyayari sa hover, at saka, kung siya ay active. Sir, ano yung active na tinatawag? Pag kinlik ko ba to, hindi ko siya binibitawan na. Yun yung active na tinatawag. Pag kinlik mo siya, tapos hindi mo pa siya binibitawan. Once na bitawan mo, visited na kasi siya. So, ibig sabihin, kahit visited na siya, hindi siya magiging kulay violet. So, magiging kulay, pa rin siya? Halimbawa, ay black. So, kung i-hover ko siya, so gagawin ko muna ay halimbawa ito ay color,
Gray na lang muna. Di ba pag nag-hover ako, color gray? So, sir, nasaan yung nandun sa ilalim? So, magde-design tayo ngayon ng before. So, ganito lang. So, pwede mo sabihin sliders, links. Ang ide-design ko dito, kung di ako nagkakamali, is yung LI niya. So, hindi ako nagkakamali, ano? Yung LI ko, gagawin kong position relative. Yung before ko, gagawin kong absolute. So, yun lang ibig sabihin yan. So, Control C. So, kung gusto mo after, okay lang naman. Pero gagamit ako ng before na tinatawag. So, kailangan ko ng content, which is blank. Okay? So, display. Para magkameron ng width and height, kailangan naka-black. So, remember, nagdi-display block tayo para meron tayong karapatang magbigay ng width and height. Which is, bibigyan natin siya, ano? So, halimbawa, width ko ay 25 pixels. Oops, sorry. So, 25 pixels. Then, ang height is around 3 pixels. So, testingin lang natin. So, background. So, try ko munang red para makita nyo kung ano nangyayari. Ibig sabihin, nandun siya sa ibabaw. Sir, bakit uling nagkamerong ganyan? Yung LI ko ay relative. Yung before ko, ang positioning is relative dito. So, sir, ibababa natin. Pwede mo sabihin bottom, 0. Okay? Left is 0 na tinatawag. Anong kulang, sir? Positioning. Position absolute. Nandun sa ilalim. So, gawin mong bottom, siguro negative 25. Ang layo. Siguro 15 lang. Hindi, 10. Okay? So, yan yung design natin. Tapos, ito ay gagawin kong black. Pero hindi ganyan yung behavior. Tama. Pag nag-hover ako, dapat nandyan, mawawala siya. So, ang gawin mo, since meron ka ng design, ganito yung gawin mo. Kopyahin mo siya. Another settings. Okay? Pwede mo na itong tanggalin. Tanggalin ko na siya, no? Kasi ilalagay ko siya ay dito. Pag nag-hover ako sa LI, may mangyayari dun sa before. So, parang ganyan. Okay? So, ito, parang ginawa mo lang to para ma-design, makita mo agad yung nandun sa ilalim. Inilipat natin dito. Pwede yan, ano? Pag nag-hover ako sa LI, ano yung gagawin ko sa before? Which is, ito yung design. So, yan na yung slide natin. Okay? So, tapos na tayo dyan. So, i-design naman natin is ito, yung common sa kanilang lahat. Ito common eh. Tama? Kung titingnan nyo siya, hindi ko alam kung anong tawag dyan. So, tapos na tayo sa sliders. Sa panel, meron tayo H2. Ano, panel title. Tapos, tingnan natin yung portfolio items kung the same din. So, meron din akong H2. So, ibig sabihin, isang settings na lang tayo para dito, at saka para dito sa recent post. Okay? So, pupunta tayo sa panel. So, punta tayo sa panel, ano? So, ID panel H2. Punta lang ako sa panel, ano? So, ino-note ko dito, yung gagawin ko is common settings, ano? So, sasabihin ko dito is, this is a common settings. Kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay. So, pwede kong sabihin dito, yung panel na H2, ang mangyayari is alin? Malamang ganito ulit yung gagawin ko. Tama ba? So, pwede ko siyang kopyahin, ha? Ito ay Control C. Okay? So, panel H2. So, sasabihin ko ng before. Kasi doon ko siya ilalagay, eh. So, ito yung before settings ko na tinatawag. So, tingnan muna natin, ano. Tapos, syempre, yung panel H2 ko, di pa tapos. Yung panel H2, ID siya, no. So, pwede ko sabihin ito ay position relative. Tapos, yung before na, nakikita nyo yung line dun sa ilalim. Ito. So, babaguhin ko na lang siya. Instead na, ano, ay kulay gray na tinatawag. Yun, may gray dun sa ilalim. Sir, anong nangyayari dyan? Bakit nagkakaganyan? Masyado na tayong dikit. So, ang gagawin mo na lang, pwedeng ito i-marginan mo sa ilalim. Margin, bottom,
Lakihan mo na agad para makita mo. Halimbawa, 100 pixels. Okay? Siguro mga 30 lang. Kung nalalayuan ka pa, sa design, medyo mailalayo ko pa. So, medyo magbabago lang tayo. Ano? So, halimbawa, 15. Okay? Tapos, hindi ko alam kung satisfied ka na dyan. Kung hindi pa, ay bahala ka. Ito, ayusin na lang natin yung gap. Okay? Para maayos natin. So, margin bottoms. Lakihan ko nga yung gap. Para lang makita natin na ano. Para makita natin yung... Tanggalin ko na muna ito. So, itong email ko. Ay, hindi. Alin ang kinlose ko? Wait lang. Hindi ko na alam. Wait lang ha. Na-close ko siya. Okay? I-run ko ulit. Wait lang ha. Na-close ko yung ano natin. Yung go live. Ayan, yan. So, balik ko lang dito sa side. Na-close ko. So, yun yung naging settings natin dito sa ano. Dito sa side. Okay, kaya hindi siya magkasing laki. Kasi kung titingnan natin yung layout, kung titingnan lang ulit natin yung layout, nasa na yung, dito ko na lang muna kunin, ano. So, natapos ko na kasi to. So pwedeng ganyan yung mangyayari, ano. So, tsaka na lang natin ayusin. Yung simple and effective kasi is dalawang line. Dito kasi isa lang. So, pwede mong palakihin na lang yung font. Ano, para makuha mo siya. Sa iPanel H2, so palakihan mo na lang muna yung ano, yung font size. Hindi ko sure kung ilan eh. Siguro mga 23 pixels. 25, 28, something. Ayan. Kunwari ganyan. Kunwari muna ano. So para lang magkamero ng ano. Then ang gagawin mo dun sa portfolio items, so since pwedeng similar na lang sila, ano, ito yung portfolio ko, i-groupings na lang natin. Pwede mo sabihin portfolio na H2 is same din yung magiging ano, same din yung magiging settings natin. So ganyan yung mangyayari. Tapos idadagdag ko na lang dito. Ano, mas maganda kopyahin ko na lang para hindi na ako mahirapan. So kopyahin ko na lang tong ano, itong settings niya. So ilalagay ko dito sa baba. Then so may comma. Okay? Then lalagyan ko lang ng before na tinatawag. So ito syempre, tatanggalin ko yan, tapos tatanggalin ko din yun. Okay? So same settings. Same portfolio items. Then malamang recent post. So H2 din siya. So recent post H2. So kopyahin ko na to. Okay? So ulit. Ulit-ulit lang. So ito ay class ID. So ID, ibig sabihin sa loob ng recent post may H2. So ganun din. Gagawin ko din dito is hashtag. Hirap ako sa keyboard ng ano, ng laptop. Okay, huwag kayong gagamit ng keyboard ng laptop pag kayo ay front-end web developer. Mahirap pala. Okay? So close ko na lang muna. So ibig sabihin, nakakatipid tayo ng settings. So ito yung recent post na tinatawag. Okay? So tingnan natin yung mga distance. Sige, tapusin na natin yung distance. By the way, bawat isang LI o kaya H2 is merong border sa taas. Ito. Okay? So pwedeng sabihin ko dito is border top, one pick, solid black na lang muna. Okay? So ibig sabihin black. Ito yan, no? Okay? So same settings. Then gagawin ko na lang siguro ng padding sa taas. Siguro mga 20. Okay? Ito yung ginagawa natin, yung nandito sa taas. May border. So may border na din. Then yung recent post, titingnan ko, yes, may border din siya dun sa taas. Okay? So sir, may mali ka dito. Ang naka-bold lang daw is alin? Yung bold. So, ang gagawin mo ganito. Okay? So, pwedeng gawin mo is font weight, ibabalik mo siya sa normal para
yung tatamaan ng strong, di ba may strong siya. Siya lang yung magiging bold. Yan yung bold, minimalistic, simple. Ganun ang kadali. Okay? Sir, meron kang tag ng strong dito kasi by design, ang strong gagawin niyang bold. So, kung wala siya sa loob ng strong, hindi siya bold. Ano? Ang behavior ng H2 at saka H3 is gawing bold. Lahat ng heading. Pero, kina-counter natin gagawin kong normal. So, yun lang ibig sabihin niya. Okay? So, yan yung ginagawa natin. Yung distancing, madadali na siya eh. Kung titingnan mo yung layout natin, halos distancing na lang yung gagawin natin. Okay? Lalayuan ko lang tong portfolio items. Kasi mas malayo yung ano niya. Kung i-observe mo, malayo siya. So, balik ako doon sa portfolio. Nasaan na yung portfolio? Ito siya. Ano yung margin bottom na ano? Hindi ko alam kung ano yun. Okay, so gawin ko margin, iisa-isahin ko na lang ano, siguro mga 50. Ay, kulang. So, lalaki ako mga 80. Ito yung inaano natin, yung specific distance. Okay? Tapos itong ano na to, medyo malayo siya. So, ang tawag natin dito, kung di ako nagkakamali, ay portfolio images. So, pwede ko sabing portfolio images dot portfolio images. So, margin, ibigyan ko lang siya ng margin ano, siguro mga 30. So, inilalayo lang natin. Tama ba spelling ko? Portfolio images margin top. Lumayo ba? Parang hindi naman. Ito. Ang gusto kong mangyari, ito kasi lumayo. Ito. Wait lang ha. So, inspect ko na lang. Ito, inspect ko lang. Itong portion na to. So, siya ay thumbnails. Hindi ba pwedeng kunin ko siya sa portfolio images? So, i-close ko na lang muna ito. Wait lang ha. Wala na akong space masyado. So, pag kinuha ko dito, halimbawa is margin top by 50 pixels. Ayun. So, portfolio image. Maliit yung yung margin ko. So, tama yung ginagawa natin. Gagawan ko lang siyang margin top na 50 pixels. Tingnan ko lang kung yung spelling portfolio images. So, margin top 50 pixels. Okay? So, ito lang nilalayo natin. Okay? So, recent post, blah, blah, blah. Yung mga spacing naman madali na, di ba? So, ang gawin natin is ito. Itong line na to. Dun sa footer container. Kung di ako nagkakamali, siya ay footer. Okay? ID niya is footer. So, gawin natin siya. So, ito ay footer. So, pwede ko sabihin border, top, 5 pixel, solid, black. So, ganito yung gagawin natin. Ito siya. Ang ginagawa natin is itong line na to. Okay? So, lagyan ko na siya ng padding. Ilalayo ko na sa padding siguro bottom. So, 60 pixels. Footer ako, no? Footer, hindi ko ilalagay dito. So, dito ko ilalagay sa loob. Ano ba to? Siya ay footer panel. Sorry, footer panel pala siya. So, ito ay padding top na. Siyempre. So, siguro mga 30 pixels. So, inilalayo ko lang siya. Ito. Kakaunti, maliit. Siguro 40. Okay? So, sir, paano gawin yung broken line? Remember, yan ay accent. Gagawa ako ng ganito kahabang gray. Then, yung maliit ko is kulay white. Pagtatabihin ko lang. Okay? So, sir, gawin natin. Part siya ng footer panel. So, kopyahin mo na to. Okay? So, yun yung border natin. Siyempre, yung footer panel ko, ang positioning nito ay relative. Kasi yung ilalagay ko na before and after, ay gagawin ko ulit na absolute. So, tanggalin ko na to.
Sir, kailangan ba mag-design pa tayo? Hindi. Kunin mo na lang yung ginagawa natin kanina. Ito. So, pwedeng kopyahin ko na lang to. So, Control C. Then, ang before natin is, ito. So, gagawin ko lang siyang black. Black ba gray? So, sige, gray. So, tingnan natin kung nasa na siya, no? Okay. Position natin is, para makita ko lang muna is 0. Tapos to the left. So, tingnan natin. Nasa na? Hindi ko makita. Nasaan daw? Nasaan daw? Teka, hindi ko makita. Sa footer, sa ilalim ng ito. Ito. Yun. Parang mali ata pinaglagyan ko, ano? Ito kasi yung dapat ina-expect ko nandito sa side. So, alin ba yung binorderan ko? So, ang may border ako is may border pala ako yung footer. So, doon ko ilalagay. Hindi doon sa footer panel. Okay? So, ang gawin natin, sige, okay lang na hindi nakaayos. So, ang gagawin ko na lang dito, ito yung ID. Footer ng before. Kaso nasa na yung gray natin. So, wala ito kasi yung positioning ko is ililipat ko sa footer kung di ako nagkakamali. Gawin ko nga munang red. Hindi ko kasi makita. Nalilito ako kung nasa na siya. Ayun, ba't nandun sa ilalim? Kasi, pwedeng gawin ko sigurong top. Ayan. Okay? So, ika-counter natin yung effect niya. So, kailangan ko ng negative 3 pixels din pataas. Para magsakto ako, gagawin ko siyang gray. Okay? Hindi ko alam gaano. So, gagawin kong 5. So, gagawin ko ding 5. So, yan yung line na tinatawag yun, no? Tapos, gagawa ka rin lang ng isa. Okay? Na mas maiksi. So, gagawin mo naman is after. Tapos, layuan mo yung left side niya. Siguro mga, hindi ko alam kung 20 pixels. Tapos, gagawin ko muna siyang white. Mas maiksi kasi itong white eh. Okay? So, iksian mo na lang. So, around 15. Pero ganyan lang yung technique dyan. So, paiksian mo na lang. Okay? So, ibig sabihin, putol. Ayun, putol. Tapos, ayusin nyo na lang kung paano siya ayusin. Okay? Tapos, ang matatagalan tayo is yung effect na to. So, tapusin ko lang yung spacing. Sir, paano ginagawa pag hover, merong overlay? Okay? Tapos, i-animate natin siya. Kasi ang next topic natin is CSS animation. Para may mga movement na tayo. Okay? So, CSS animation. So, sir, itong blog post, medyo ilalayo ko na lang yung blog post, ano? Ito. Siya ay, nandun siya sa recent post. So, siya ay, anong tawag dyan? Recent post H3. Ito siya, oh. Recent post H3. So, aakyat ako. So, ide-design ko lang. So, ito ay recent post. Tina-target ko lahat ng H3. Okay? So, border, bottom, 1 pix, solid, black. Okay? So, padding, bottom, 10 pixels. Ang ginagawa natin is ito. Okay? So, pwedeng sabihin mo, ang margin top nito, lakihan ko na agad para very obvious. Hindi margin top, sorry. Ang margin bottom is gagawin kong 100. Yan. Para kita nyo na agad. So, kung 50 lang, siguro mga 30 lang. Ito yung ginagawa natin. No? 20 lang. Sige, payag. So, ito na yung ginagawa natin. Then, masyadong malapit. Lagyan mo lang siya ng margin. Top. Yung mga 30.
Okay lang yan. Kahit hindi masyadong ganun ka-precise. Sir, yung read more, paano ko ilalayo? So, yung read more natin is A. So, pwede mong sabihin ganito. Sa loob ng recent post, may A. Hindi anak, pero merong ano dyan. So, pag ginawan ko ba to ng margin top, lalayo ito, hindi. Halimbawa, 1,000 pixels. Sir, bakit ayaw lumayo ng A? So, kailangan maintindihan nyo na ang A ay inline element. By design, wala siyang width and height. So, sir, paano ko siya bibigyan ng width and height? Pwede mong sabihin, display block yung A. Pansinin nyo, sobrang layo. Pag ginawa mong display block, pansinin, boborderan ko yung difference ano, para makita nyo kung ano yung display block at saka ano yung inline. Boborderan ko muna siya. Ano. Pag sinabi mong block, ang behavior niya, ayaw niyang mamigay ng space. Which is, ang read more, sabi dito, yun lang yung i-click ko. So, the way na i-design mo yan is tatawagin mong inline block. Hindi ko kakampanin yung buong space, pero pwede na akong magbigay ng margin. Sir, anong difference? Kapag hindi mo to nilagay, yan ay display inline. Kahit gaano kalaki yung margin mo sa taas, hindi ka niyan pagbibigyan. Kasi by design, sinasabi mo, pag ako ay inline element, wala akong karapatang magkamero ng width and height. So, yun ibig sabihin. So, pag sinabi mong display block, inline siya, pero pwede na akong magkamero ng specific na height. Pag meron ka ng height, pwede ka nang gumamit ng margin at saka padding. So, yun ibig ko sabihin. So, tanggalin ko yung border. Okay? So, ito yung read more. So, i-design ko ulit. Isa sa hate na hate ko is mag-design ng link. Kasi ang daming hinihingi. Okay? Ang dami kasing hinihingi nito eh. Pero yung magde-design ka lang ng link, kailangan may 4 ka na settings. So, ito'y visited. So, hindi ko na gagawan yung hover, ano. So, gagawin ko dito ay color black. So, yun yung ibig sabihin. Text, decoration, okay? Sabihin ko none. So, yan yung nagiging read more. Sige, hindi pa tapos. Font weight, bold. Okay? Yun yung read more. Okay? Kung nalalayuan ka, madali naman mag-adjust. Okay? Then next, matatapos na natin, then i-design natin itong forms. Paano sir mag-design ng forms? Secret. Di joke. Okay? Yung about bold theme. So, punta ka lang sa footer. Ganun lang naman eh. Kung ano yung i-design mo, doon ka lang pupunta. Footer panel H3. Okay? So, pwede mong sabihin, sa loob ng footer, may matatagpuan akong H3. Tapos na yung laban. Ganun na lang. Nasa na yung ID ko. Okay? Dito na lang sa taas. Sa loob ng footer ko, meron akong H3. Okay? Na may margin, top and bottom, gagawin kong 20 pixels. Halimbawa. 0 yung tabi. Left and right. So, shorthand. So, ito yung nangyayari. Sir, masyadong dikit ito. Sa taas, wala ding problema. Anong tawag dun? Footer panel social. Footer panel social is margin top 20 pixels. Kung nalalakihan ka sa gap, hindi paliitin mo lang. Bawa 5. Medyo kasi close eh. So, halos ito na yung layout. Okay, tapusin natin hanggang ilalim. Meron akong copyright sa ilalim. Kung di ako nagkakamali. Footer, copyright. Meron na akong settings dyan. Gagawin ko lang siyang font, size. Palilitan ko lang yung text. So, 12 pixels. Yun, sa ilalim. Then, margin lang. So, margin, sabihin kong 30 pixels is taas and baba. Tapos, ito na siya. So, halos tapos na yung layout, di ba? Okay, ito, babalikan nyo na lang. Gawan nyo ng 4 na settings para maging black siya kahit pindutin. So, ibig sabihin. Sir, paano i-design ang forms? So, ang forms, usually gagamit ka ng attribute selector. So, sir, ano ibig sabihin ng attribute selector? Tuturuan ko kayo ng attribute selector. Pero ilayo muna natin siya, no?
So, siya ay footer panel sign up. So, kopyahin ko na siya. So, Control C. So, ito yung dot, class, footer panel sign up. So, bigyan ko muna siya ng margin top na 30 pixels para lumayo lang. Ayan siya. Sir, paano i-design ang form? So, ganito, tingin. So, wala tayong ID dito. Actually, meron, pero hindi ko siya gagamitin. Okay? Ang meron tayo ay attribute, name equals sign up, input text, input type is equivalent to text. Sir, papaano dinedesign ang forms? Usually, gumagamit ka ng attribute selector. So, pwede mong sabihin, sa loob ng footer ko, is meron akong form. Tama ba? Tapos, matatagpuan ko yung input. Okay? Na merong type ay text. Attribute selector. Kailangan gumamit ako ng square bracket. Sa loob ng footer, may matatagpuan ako na form. Meron akong input. Then, ang type ay text. So, tatargetin natin siya. Halimbawa, padding is 3 pixels. So, ibig sabihin, ito lang yun, no? Ang padding nito ay 3 pixels. So, palakihin pa natin para mas makita nyo siya. So, halimbawa, ang padding ko na gagawin is 5 pixels. Ito siya, oh. Nagkaka-padding. Okay, ito yung sinasabi ko sa baba. Okay? So, halimbawa, nag-decide ka na 8 pixels. Yung padding ang magde-decide kung ano yung size. Okay? So, sir, anong gagawin ko dun sa kabila? Same. So, Control C. So, Control B. Ito ay input type ay button. Okay? So, yan. Sir, gusto kong ganito yung sizing. So, remember, sila ay flex item. Tama. So, itong sign up, ano? So, kung titingnan ko yung footer panel sign up, tingnan ko lang ano. Nasaan na yung footer panel sign up ko? Paano natin naging side by side ito kanina? Wala tayong way kung paano natin sinabing side by side. So, gagawin kong flexbox ito. Okay? So, para madedesign ko siya, bibigyan ko siya ng specific height. So, ito, Control C. So, remember, meron akong form. So, titigil ako dyan. So, sasabihin ko lang, flex container, flex items. So, pwede akong gumamit dito ng display flex na tinatawag. Then, sasabihin ko dito, bibigyan ko na agad siya ng halimbawa is justify content space between. I-flex box ko din siya. Okay? So, ito yung nagiging nating between. Pansinin nyo siya, ano? Yan yung space niya between. Then, pwede ko sabihin align items is center. Okay? Sir, paano ganyan gagawin? So, ganito ang gagawin natin. Bigyan mo siya halimbawa ng flex 1. So, remember, magkasing size lang muna ang sinasabi ko dito. So, flex 1. Tama ba? So, mas malaki siya ng kaunti. So, siguro, bigyan mo siya ng 1.35. Mas malaki yung, ano bang tinarget ko dyan? Yung text box. Okay? Then, ang gawin mo na lang, itong form na to, pwede ka magbigay ng specific gap para meron lang siyang distance. So, ibig sabihin yun yung nangyayari. Alam ko, hindi ganyan yung itsura. So, siguro, mas maliit lang yung gap. So, space between natin is siguro 10 lang. Pero yan yung sinasabing sign up. Okay? So, sir, pwede bang i-design pa yan? Pwede. Ito ay color, white, background ay gray. So, para lang makita natin. Tapos, sir, bakit merong ganyan? By default, ang button ay merong border. So, pwede mo siyang tanggalin. O kaya, bigyan mo na lang siya ng border na 1 pix, solid, gray din. Para hindi mo makita na ano, na meron. So, ito yung sign up. Okay? Kung hindi magkasing laki yung text, madali nang solusyonan yun. Pero nandito na yung layout natin. So, tapos na to. Sir, sa taas, merong hourglass. Anong gagawin? Ito ba, image ba siya? Anong gagawin natin dyan? So, sa maniwala kahit sa hindi, ang pinakamagandang approach, gawin mo siyang background. So, sir, paano gagawin natin? So, ganito.
Anong oras na ba? Meron pa tayong 30 minutes. Kayang-kaya pa natin kasi matagal gawin to. Pero hindi din. Kayang-kaya. Okay? Panis. Kaya yan. Siyempre, ilang beses ko na itong ginagawa. Parang 7 years ko na ata itong nile-layout. Kasi wala na ba iba? Huwag na nga. Ito kabisado ko eh. Okay? So, meron tayong header. So, balik ka doon sa header. Ano? Sa header ay merong form. So, yun yung tatargetin ko. Okay? Sa header ay merong form na merong input. Pwede na akong tumigil dyan. Hindi ko na kailangan attribute selector. Nagsosolo naman siyang input eh. Tama ba? So, pwede na akong tumigil dyan. Kung masyado kang strict, pwede mong sabihin header, ito valid din ito. Sa loob ng header, may anak na form, tapos may anak na input. Sir, anong difference? Wala. Eh kasi, direct child naman sila lahat eh. Pero may mga case, kailangan matarget mo kung direct child ba ta siya o hindi. Kasi ito, ang tawag dito, descendant selector. Ibig sabihin, meron akong ninuno na header, wala akong pakialam kung lola ko siya, tito ko siya, or something. Basta ako'y nanggaling sa header. So, yun yung ibig sabihin. Okay? So, ide-design natin tong nandun sa side. So, sir, paano ulit palakihin yan? Walang problema. Bigyan mo siya ng padding. Okay? So, halimbawa, 8 pixels muna. All throughout. Kung nalalakihan ka dyan, edi baba mo siya sa 5. So, gagawin ko na lang munang 5. 5 bang close? Siguro 6. Okay? So, sir, nasa na yung hourglass? So, ganito. Gagawin mo siyang background. Sa maniwala ka't hindi. So, ang gagawin natin, gagamit ako ng background image. Meron akong background na white. Tama ba? Okay? So, tatanggalin ko muna yung border. Border 0 o kaya border 9. Pwede kasi, ang tingnan nyo yung nandito sa side. Okay? So, sir, pag nandito yung hourglass, malamang, pag nagsulat ka, is tatamaan yung hourglass. So, hindi dapat ganun. So, padding ko ng top, yung right, lalakihan ko. Top, right, bottom. So, sasabihin kong left. Sir, bakit nilakihan mo siya? Dito kasi yung placement ng hourglass para hindi mo matakpan. So, ibig sabihin, may padding ka lang sa sa right side na mas malaki. So, game. So, sir, paano ilalagay yung hourglass? So, ganare ang siste. Nandun din sa background. Remember, sa background, pwede kang maglagay kung ano yung image sa likod. Kaso, saan ko matatagpuan yung image? .img. Sir, bakit .? Relative dun sa folder. So, remember, yung style ko yung nandito. Lalabas ako ng folder na CSS bago ako makapunta sa images. Nagigets ba? Okay? Ito yung CSS. Ibig sabihin ng ., lumabas ka ng isang folder, then pumunta ka sa images, nandun yung magnifying glass. So, yun yung ibig sabihin. Okay? So, ito, ayan, ito yung magnifying glass. So, sir, nandun na yung magnifying glass. Wow, ang ganda. Remember, ang background is naka-tile. Paano gagawing isa lang? Paano gagawing isa lang? So, pwedeng sabihin mo ay, sige, papakita ko nga sa inyo. Pag sinabi mong repeat y, uulitin lang niya ng y-axis. Pag sinabi mong repeat x, uulitin niya ng x-axis. Ay di wag mong ulitin, no? Repeat. Andyan siya. Sir, yung positioning, saan natin ilalagay? Pwede mo daw i-position ng background. Yung unang value ay horizontal. From the left. So, pwede ko sabihin 95%, 50% ang y-axis. Ayun siya. Alright? So, pwede akong mag-type. Magse-search ako. Halimbawa ay, di ko alam, enter. Ayan, yun yung ibig sabihin. 50% ng y is sentro. 95% from dito, wala siyang, hindi mo siya pwedeng simulan sa right side.
So, pwedeng simula... Sir, pwede dyang pixels. Hindi ko nare-recommend ng pixels. Mas maganda is percentage. Oh man. Halimbawa, pag sinabi mo ditong 50 pixels ng horizontal, 50-50, ilalagay ka niyan sa gitna. Nagigets ba? Okay? Yung iba, pwede mo siyang gawing IMG tag. Kaso mahirapan ka lang. IMG, ire-relative mo yung input, i-absolute mo yung image. Pero para sa akin, mas madaling approach is kunin mo siya ng, halimbawa, 98. About 98%. Okay? Masyadong dikit na kasi. So, gawin mo na lang siguro mga 94. So, para maganda. So, pwede na akong mag-type ngayon. Halimbawa ay YouTube. Bawa lang. Okay? So, yun yung ibig sabihin. So, sir, next, last. 15 minutes para matapos yung layout. Sir, ang sabi ng graphics artist, pag nag-hover ka, merong overlay. Ayun, no? May overlay. So, paano natin gagawin yan? Gagawin natin yung tag. Imposible kasing matapos natin yan na wala. Okay? Siya ay part ng portfolio. So, tinging mabuti, hindi po ito magic. Hindi tayo magma-magic. Ito po ay simple lang na CSS. Ang power ng CSS. So, palakihan ko para mas makita nyo. Ano? So, gagawin natin itong part na to. So, anong pwede natin gawin? Pwede kong gawin ganito, div overlay. Yan. Kayo na magbibigay ng HTML. Sa loob ng div na overlay, anong matatagpuan ko dyan? Meron akong image na ang source ko ay cross.png. Kahit tanggalin ko na lang muna yung alternative, sige, lagay ko na rin lang. Yung alternative niyan, pag hindi naglo-load yung image nyo, may description lang siya. Parang a man walking, blah, blah, blah. Pag mahina yung internet, pag hinuber nyo siya dyan, magkakameron siya ng ano. Sir, bakit tumaas? Kasi naglagay ako ng div. Ama, tataas talaga yung yung layout ko. Ito. Okay lang yan. Then, ano pang meron? Brochure. So, pwede ko sabihin A. Okay, walang patutunguhan muna. Then, ang gagawin ko is brochure. Sir, nasaan yung mga yan? Sige, papakita lang muna natin. So, kailangan meron akong div overlay, IMG, at saka A. So, part siya ng portfolio. Pupunta ako portfolio para maayos yung code. So, punta lang. Ito, okay lang yan. May mga ganyan. May mga bakante ka. Okay lang. Nasa na yung portfolio? Recent post. Yan. Dito natin gagawin sa baba. Okay? Ready na ba? So, yung portfolio thumbnails, dahil nasa loob nyo yung overlay. Tama ba? Anong gusto nyo? I-design ko muna yung overlay. Sige, design mo natin yung overlay. Okay? Nagsosolo lang naman yung overlay eh. Pwedeng dumiretso ka na dyan. Okay? Gagawin ko siyang display flex. Sir, ba't ginawa mong flex? Sa maniwala kahit sa hindi, eto siya oh. Okay? Hindi ko makita yung image na arrow kung nasaan. Basta meron siya. Sir, ba't ginawa mong flex? So, pagtatabihin ko ba o hindi? Kasi kung titingnan niyo yung layout, hindi naman magkatabi. Remember, pwede kong baguhin ang direction ng flex. Pwedeng row, pwedeng column. So, ang gagawin ko doon sa overlay, gagawin ko yung flex direction, column, pababa. Okay? Then, ang gagawin natin is isesentro ko lang. Justify content. Nakasentro ko, yung justify content, siya na ngayon yung vertical, baligtad na. Then, yung align items, siya na ngayon yung horizontal. Sir, hindi ko naman nakikita. Nasaan na ba yung ginagawa natin? Wala pa. Okay? So, kailangan ko yung portfolio thumbnails is gagawin kong relative. Okay? So, ito ay position. Gagawin ko siyang relative na tinatawag. Tapos, yung overlay, para makita nyo siya, ang width nito ay 100%. Ang height nito is 100%. Okay? Tapos, sir, anong background? Para makita nyo lang background, sabihin kong red muna.
Yan yung ginagawa natin. Nandun sa ilalim. Okay? So, sabi mo, sir, ang width, ang height niya is 100%. Yung overlay. Then, itong thumbnails ko, dapat thumbnails LI pala. Sorry, hindi ito. Kasi nasa loob siya ng LI eh. Tama ba? So, meron akong thumbnails LI. Sige, kopyahin ko na lang to. Control C. Sus ko, ang hirap kumita ng pera. Kailangan mag-demo. Okay? So, gagawin mo tong, hindi ko alam kung ano shortcut eh. Tatype ko na lang. So, position relative. Yun, binibigyan naman pala tayo ng position relative. So, sir, ano nang nangyayari dyan? Yung overlay ko is gagawin kong position absolute para pumunta siya doon sa loob. So, pwede ko sabihin top 0, left is 0 na tinatawag. Nagigets ba? Sir, nasan ang transparency? Gagamit ako ng RGBA notation. Red, green, blue, alpha. So, ang black natin is 0, 0, 0. Transparency is 0.5. Para makita nyo lang yung nandun sa loob. Okay? Then, ang gagawin ko dito, di nakasentro siya, no? So, targetin ko yung overlay A. So, tatargetin ko siya, no? Overlay A. Hate na hate ko to. Gagawin kong link na muna, no? Pero dapat is marami yung settings. Color, white, na tinatawag. Overlay A. Tama ba? Sa loob ng overlay ko, is meron akong A-link na A. Okay? So, siguro tatapusin ko to. Overlay, meron akong active na tinatawag. So, ibig sabihin, dalawa. Teka, ba't hindi nagbabago yung kulay? A siya, no? Sa loob ng overlay, ito. Yan. Hindi din. So, dapat color white sa loob ng overlay is meron akong specific na A. Siguro may nag-gaano lang. White na siya. Naklik ko na siya eh. Okay? So, kailangan kompleto na ngayon. So, ibig sabihin, pag nag-hover ako, kung gusto mong baguhin yung kulay, hover, lab, ha. Visited ito. Sorry. Visited. Ibig sabihin, lab, ha. LB, ha. Ibig sabihin. Okay? Ayan. So, bigyan ko lang siya ng margin. Lahat ng overlay A is margin top siguro is 20 pixels. Then, display inline. Sir, ba't nilalagyan mo yan? Hindi kasi magkaka-margin yan kapag hindi siya inline block na tinatawag. Yung ilalim, alam niyo na yung gagawin na. Hindi ko na gagawin. Targetin nyo yung A before and after ulit. Pero ito yung brochure. Text decoration none. Sige. Text decoration 9. Sige, tapusin na natin. Font. Weight. Tab. So, bold. So, yan yung brochure. Sir, nasa na? Tapos na ba? Hindi. Ang sabi, pag nandyan yung mouse, hindi niya sinasabing nandyan na agad. So, anong gagawin natin? Ipoposition natin dapat sa labas muna. So, ang gagawin natin, nasa na ba yung overlay natin? Diba ang top niya ay, ang top niya ay 0. Pwede bang ang top ko is halimbawa is negative 100%? Andun siya sa labas. Sir, ang ganda naman, andun sa labas. So, papaano natin itatago siya? Remember, nasa loob tayo ng LI. So, ganito ang trick. Overflow. I-hidden mo. Lahat na lumampas, itago mo lang. Pero nandyan siya, hindi nyo lang siya nakikita. So, ulitin ko Kapag sinabi mong overflow hidden, lahat ng content na lalagpas sa LI ay nandun lang siya. Okay? So, ang gagawin mo, lahat ng lumampas na content dun sa LI is nakatago lang. Hindi mo siya makiklik kasi nandun lang siya sa likod. So, sir, paano pagagandahin yan?
So, ganito. Kopyahin mo to. Control C. Control B. Kapag nag-hover ako dito, anong magaganap? Anong magaganap? Pwede bang yung top ko is gagawin kong ibabalik ko sa 0? So, yun yung ibig sabihin. Teka lang, wait lang ha. Hindi gumagana. So, ibig sabihin, portfolio hover thumbnails, kulang kasi. Hindi mo inuutusan yung overlay na bumalik. Okay? So, isa lang yan. Isa pa lang yan. Pag natapos mo na yung isa, so, ang maganda dyan, pwede mo siyang bigyan ng animation na tinatawag. So, sample. Anong tawag dito? Transition. So, sasabihin ko, lahat ng settings, 3 seconds is, mali spelling ko. Transition. So, halimbawa ay 1 second, hindi, all na lang. Malinan may spelling ko. Transition. Okay? So, 1 second, lahat na nga lang, all, 1 second, tapos kung anong animation. Halimbawa, is in, is out, na tinatawag. So, sir, ano mangyayari? So, dahan-dahan akong bababa. Okay? Dahan-dahan akong bababa. In a span ng 1 seconds, bababa siya. Okay? Is in, out. Okay? So, yun yung nangyayari. Sir, gusto ko na balik. So, maaaring wag tanggalin mo siya dito. Ilalagay mo siya ay dun mismo sa overlay para merong balik effect. Hindi lang pag nag-transition ka. Pag binitawan ko, aakyat ulit. Kaiba siya. Okay? Ang gagawin mo na ngayon is kopyahin ito. Okay? So, kokopyahin mo lang siya dito. Isa-isa. Okay? Yan. Tapos ay ito. So, save. So, tapos na yung bold layout. Tinatawag. Okay? Sir, tapos na ba? Hindi pa. Hindi pa. Pansinin nyo yung overlay ko mas malaki dun sa image. Okay? So, ganito lang gagawin nyo. Ang image ay inline element din siya. Diba? Sinasabi ko sa inyo, inline element. So, i-display block mo lang siya. Yun lang yung solution dun. So, meron akong overlay, meron akong images ata. Portfolio thumbnails, IMG. So, Control C. So, Control B. So, pwede ko sabihin IMG. Ito ay, sabihin ko ay display block. So, para kakampanin niya yung buong space, walang extrang nasosobra. Kanina kasi sobra yung overlay. So, ganyan yung i-expect natin. Mag-a-animate tayo sa susunod. Pwedeng fade in, fade out. Pwedeng maraming galaw. Alam niyo yung mga loading na mga dot? Akala nyo ginawa sa JavaScript. CSS na lang ngayon yan. Before. Okay? Pwede kang gumawa ng storyline. Dati Flash, kung familiar kayo sa Flash. Dati ganun ang animation. Pero ngayon, nilipat na nila sa CSS. Yung Flash na Macromedia pa dati. Ibig sabihin, ganun na ako katanda. Macromedia pa yung company. So, ito yung brochure. Oh, di ba? Dati. Okay? Masyadong mabagal. So, ang gagawin mo na lang, pabilisin mo na lang. So, siguro mga 0.3 seconds. Ibig sabihin, in 0.3 seconds, nandun ka na sa ilalim. Okay. So, yun ibig sabihin. Pangit naman yung 10 segundo. Sige, 10 segundo. O, halimbawa is 13 seconds. Tsaka 13 seconds bago dun bumaba. Ayan siya. Okay. Oh. Pag tinanggal mo, edi another 13 seconds. Wag kayong gagawang animation na ganyan, nakakabwisit yan sa user. Kayong gagawang ganyan. Instead na matuwa sa inyo, sir, ano yung is in, is out? Yung bang bagsak niya, is in, tapos biglang babagal at some point. Pag sinabi mong linear lang, meron kasing linear, talagang bagsak agad. May mga effect kasi siya. Halimbawa, fade in, hindi ko alam kung nagana yung fade in.
Edi fade in lang. In 3 seconds, mag-fade in ka. 1.3 seconds, mag-fade in. Ay, hindi to gagana sa fade in. Kasi wala akong opacity. Ang meron akong all is yung top. Yun lang naman yung nagbabago eh. From 100%, gagawin mo sa 0. So, halimbawa, ito yung ease in na tinatawag. Okay? 1.3 seconds. Masyadong mabagal. So, siguro para sa akin, yung 0.3 maganda na. Okay? So, question? So, ganyan yung gagawin, ha? Pwede. Pwede siyang umalog. Kaso ano na siya? Keyframes. Pwede daw naalog. Halimbawa, pag binagsak mo dyan, ibabalik mo muna hanggang sa maubos. Yes, ang limit niya ay ano lang, ang limit ng animation ay yung imagination niya. Pagkaya niyong gawin. Okay? Sir, halimbawa, pagbagsak, 100 alog bago tumigil. Yes, pwede. Pwede naman eh. Okay? O sige, stop recording. Send ko na lang yung video.